Naniniwala ba kayo sa UFO o sa mga alien? Yung bang mga nilalang mula sa iba't ibang planeta at bahagi ng kalawakan? Marami na rin ang nagpapatotoo na sila ay nariyan lang. Ito ang latest mula dito sa ating sariling bansa. 3 sa kilalang showbiz personalities dito ang makakapagpatunay daw na sa kanilang pagsasaliksik, sila mismo ay may dugong alien. O bago tumaas ang inyong kilay o matawa, pakinggan muna natin ang paliwanag ng 3 artista na ito na kumbinsidong sila ay may alien blood. Ano ang gagawin mo kung isang araw malaman mo na ikaw ay isang half human, half alien? May dugo at lahing galing sa ibang planeta. Okay lang, magiging superhero kami! Parang maganda yan parang magiging superhero, di ba? Parang si Ben 10. Ay, wow, panalo yun. Hindi magkaka-superpowers ako. Just about 4:45, and take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. Is that an alien caught on her surveillance camera? Alien. Personally, hindi ako naniniwala sa alien. Pero, alam ko kung bakit hindi sila nakikipag-date sa mga tao. Kasi, alam ko, kailangan nila ng maraming space. Hindi po. Kung may alien po talaga, matagal na po silang umalis. Bakit? Kasi po, sa sobrang taas ng bilihin dito. Yes po. Paano mo naman nasabi? Kasi po may mga tao po na biglang mawawala, tapos biglang darating na parang walang nangyari. Teleport yata. Opo. Wala ka? Paano mo naman nasabi? Yung ex ko sa yung tropa ko mukhang alien. On February 10th, 2011, in Bahia, Brazil. Ang isyu ng mga sightings o pagdalaw di umano ng mga nilalang mula sa ibang planeta o dimensyon ay hindi na bago. May mga pag-aaral na noon pa man na may mga real aliens na daw na napadpad at tumira pa sa ating mundo. Milyong taon nang nakakaraan. Paulit-ulit na lumulutang ang mga kwento patungkol sa mga spaceship. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay may daan-daang libo ng mga sightings ang naitala hinggil sa mga unidentified flying object o unregistered spacecraft na sinasabing sasakyan daw ng mga advanced civilization mula sa ibang galaxy. Sa kabila ng mga high-tech na space exploration devices at spacecraft na naimbento ng mga henyong tao, 6% pa rin ng mga unidentified aerial phenomenon ay hindi pa rin maipaliwanag ng siyensya. Dito sa Pag-asa Astronomical Observatory, matatagpuan ang mga high-powered na mga telescope para pag-aralan at mabantayan ang anumang unidentified flying object sa kalawakan. Marami-rami na rin kasi ang mga ulat ng di umano'y UFO sightings kabilang ang maraming bahagi ng Pilipinas. At kung mayroong mga UFO, mayroon din kaya talagang mga alien. Imposible. Pero, bakit? Dahil hindi pa natin na-establish kung magiging kapareho ba yung evolution na tatahakin ng life forms. For example, kasi dito sa Earth, meron tayong specific evolution na pinagdaanan. Kaya tayo humantong sa ganitong forms natin. Kung pag-aaralang mabuti, malaki ang porsyento ng mga tao sa buong mundo na naniniwala sa mga UFO at aliens. We thought, well, maybe it's an air balloon or something, weather balloon or something. Isa sa pinag-usapang UFO sighting sa mundo at di umano'y alien encounter ay ang Cash Landrum Incident na ganap noong December 1980 sa Dayton, Texas. Kitang-kita ng mga saksi ang paglitaw ng isang diamond-shaped na UFO na may apoy at may napakalakas na liwanag. Bukod pa riyan ang mga ulat na UFO sighting sa Brazil, Mexico. Look at her, she gonna put It's a UFO for real, Europe at Pransya.
Kumakalat ngayon sa social media ang mga video at larawan ng mga umano'y unidentified flying objects o UFOs. Hindi rin papahuli ang Pilipinas sa dami ng mga ulat ng UFO sightings. Spaceship din daw ang nakita sa Pampanga noong April 28, 2015 ng ilang mga residente. Ang video na ito ang patunay daw na may dumalaw sa mga Kapampangan. Meron ding mga cellphone video ng pagbisita daw ng mga taga-outer space noon sa Valencia sa Bohol. Ang video ay kuha noong March 2018. Isang hindi maipaliwanag na ilaw sa kalangitan ang biglang umandar ng mabilisan. Patunay na dyan ang pagkahumaling ng mga tao sa mga kwento ng fictional character na tulad ng Superman, isang alien mula sa ibang planeta, si Clark Kent, na nag-anyong ordinaryong tao, nakahalubilo at nakatrabaho pa nga sa isang opisina. Paano kung si Clark Kent ay tulad ng isang normal na tao at posibleng kilala pa natin? Ang argumento na ito para sa tatlong showbiz personalities ay hindi na dapat pagtalunan. Wala pa man silang ebidensya o siyentipikong patunay na mayroon silang dugo na mula sa ibang planeta, ang kanila daw mismong mga karanasan at pakiramdam ay sapat ng dahilan para tahasang paniwalaan na sila ay nagtataglay ng alien blood. Sina Lance, Diana at Rani, kumbinsido na may espesyal silang kakayahan. Ang Brazilian actress, model at TV host na si Diana Meneses may close encounter at karanasan sa pinaniniwalaan niyang out of this world na mga nilalang. All the way back to Brazil, this times that I was spending time with my Lola and my Lolo who was under the situation where medyo, we call it vegetable state na, no? Because he was like laying only, he couldn't stand up, he was no longer verbal. He had cancer in the final stages na. So it has been, by that time, it's been like around more than a year na hindi siya nakakapagsalita. Bukod sa hindi na nakakapagsalita ang may sakit na matanda, hindi na rin daw ito nakakakilos o naibubuka maging ang sariling bibig. Ang pangitain kanyang unang naranasan ay ang kakaibang enerhiyang nararamdaman niya sa kanilang tahanan. Malakas na presensya daw ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, ang koneksyon ni Diana at mga nilalang mula pa sa ibang planeta nangyari umano sa pagitan niya at ng kanyang lolo. It was just me and him in the room. For some reason, the other adults that were there, maybe I was between 10 to 12, and the other adults were gone. And then I just felt like the time froze, and he talked to me, which is impossible. My family was telling me, like, are you crazy? Like, you're just a child, you're just saying that. Because he actually called me by his endearment name, which is like, he has his nickname for me, that's his apo. So he used the nickname for me and talked to me, saying goodbye to me. And that was impossible, basically, because he wasn't speaking. He wasn't talking for like about a year. And when that happened, for some reason, I wasn't even like shocked or scared. I was just accepting that moment. But it's like time froze. And it's like other people were not around us or even around the house. I have felt the light. I have felt the presence, and of course, it's unknown. I don't know what it is. Gulat na gulat ang batang si Diana. Hindi siya makapaniwala na nakipag-usap sa kanya ang kanyang lolo habang nakatikom ang mga bibig samantalang nakapikit din ang mga mata at tila natutulog pa ng kanyang lingunin. So Diana, ano bang nangyari nung araw na yon kasama yung lolo mo? Kakaiba siya kasi may light. And bakit siya nagsalita? Kung hindi naman niya kaya magsalita, imagination ko lang ba yon? Pero sure ako. Tapos, of course, nagtumakbo ako sa palabas na I want to call the adults na, guys, Lolo talk to me, yung ganon. Okay.
Base sa mga eksperto sa mga paranormal o mga hindi kapani-paniwalang mga nangyayari, may tuturing na espesyal ang isang tao kapag may kakayahan nitong magkaroon ng heightened senses o ang pagtaas ng level ng pandama. Sinasabing nakakarinig ito ng mga bagay na nasa isip ng ibang tao. Ang tawag dito, mental telepathy. Okay, so ano yung bright light na yun? Up to this point, of course, we would love to claim it. That was my alien encounter. We will never verify until we get there, right? But that's my assumption. And yeah, like, hindi lang yun yung nangyari. Bukod sa mga karanasang iyon, nasundan pa daw ng mas madalas at level up na kakayahan noong siya ay nagdalaga na. The Philippines, my mother naman was in the Philippines. And we were going through a moment where it was right before I found out I had cancer. And we were in my condo in Manila. And I heard a voice singing to me in Tagalog, giving me a warning about what could happen to me next. But it was saying something like, kaibigan, mag-ingat, kaibigan. Pero may something pa na sinasabi na in Tagalog pa rin na. And it repeated 3 times, like a verse, and it was in a singing tone. And it was telepathically because my mother was with me and she heard it. And the both of us, we heard the same thing. It just so happened I can translate it and my mom couldn't. So I was like, okay, what is that? So until this point, I don't know, I cannot confirm it. I would love to know. But yeah, so these are like some very different encounters that I've had in my life. Hindi pa rin niya maiiwasan na paniwalaan na hindi siya tulad ng mga ordinaryong tao dahil nagtataglay siya ng mga katangian ng may extra human abilities. Kumbinsido ka talaga na may mga aliens. Bakit? I've always believed that we're not the only ones who are, residing on this earth. And I have this feeling that hindi lang talaga tayo mag-iisa. It's an open question for me na I don't know if I'm an alien. Alam mo yung gano'n, matatawa ka talaga because at the end of the day, people are gonna be like, is this a joke? Pero are we really alone on this earth? And are we here doing all of these things by ourselves only? And of course, I believe in God. Although there are studies na ayon sa isang medical doctor, pwedeng makita sa dugo ang mga components na mayroon ng isang tao. Dito rin umano makikita kung may ibang dugo o lahi na nananalaytay sa kanyang katawan. Definitely, kahit human-to-human blood, pag hindi compatible yon, di ba may different types of blood. So meron universal recipient, perong universal donor. Kaya may type A, B, AB, tsaka O. Okay, so pag magkakaiba yung sinalin na dugo dun sa tao, definitely may reaction yun. May coagulation na tinatawag kasi meron tayong antibodies. So maglalaban-laban yun. Yung antibodies natin are sundalo ng katawan natin yun sa loob ng ano. So ma-recognize yun ng body natin na it's not normal dun sa katawan mo. So kahit kung ibang type yung naisalin sa kanya. Habang nagkakaedad si Diana, mas nade-develop pa raw ang kanyang mga kakayahan. Kaya alam niya, sa kanyang sarili, mayroon daw siyang alien blood. I do believe in aliens. I mean, I do believe that we're not the only individuals that are, roaming on Earth. I think that there's more than just humans. As you can see, look, even the animals, the energy that we bring into the room makes them move around, and we're not the only ones. I believe it. For me, hindi ko... Tulad ni Diana, ang magkapatid na sina Lance at Rani Raimundo ay naging saksi na rin sa misteryosong pakikipaglaro umano ng mga nilalang na hindi mula sa ating mundo. Hindi makakalimutan ni Lance ang isang biyahe niya papuntang New Zealand para sa isang concert tour. Sakay ang binata ng isang eroplano ng maalimpungatan at mapatingin sa bintana. Laking gulat ni Lance sa kanyang nakita. Isang animoy parada o ronda ng mga UFO sa kalawakan.
So Lance, anong nangyari sa New Zealand nung pumunta ka doon? Kailan yon? Yes, this is in the early 2000s. During the long flight, we were asleep, and then there was this communication in my head. Kumbaga, it's not a voice that you could hear, but information directly to my brain. Sabi sa akin, gumising ka and roll up the blinds. So I followed. I saw 8 spaceships flying around the same level as the plane. May leader siya, tapos yung mga nakasunod are really just following. So they're not super big, probably as big as a plane, pero sa distance nga, nakikita ko 8 sila. I woke up, of course, my road manager because I want to see if I'm imagining it or not. Nung ginising ko siya, nakita niya. But the weird thing here is, sa yung magnitude ng nakita namin, we were supposed to react, di ba? Dapat either mag-panic or be excited. Our reaction was like, oh, walo, no? Sige, matulog na tayo. We went back to bed. Nang pabalik na sa Pilipinas, nag-stop over daw sila sa Indonesia at namasyal muna sa ilang lugar doon. Bigla raw sumigaw ang dalawa na tila late reaction sa kanilang nakitang mga UFO. Pauwi namin, we had a stopover to Indonesia. And then one day kami dun, so tinutour kami. Sa tour bus, dumaan kami sa, I think it's like one of the tallest buildings in Southeast Asia. Sabi ng tour guide. As soon as we passed the building, parang na-unlock yung temporary namin. Doon pa lang kami nag-react. Sabay na sabay, we were like, oh my God, walo, ang laki. Parang doon lang kami nag-react. Sabay-sabay lang, parang nagising kayo. Kaming dalawa. Oo. So si Dulce, si Norman Mitchell, everyone were like, why didn't you show us? We're like, we don't know. Like when we saw it, it was just like when you cross the street, you see an old friend. Parang wala lang. Normal. Siguro sa Men in Black, diba, yung ginaganon sila. Right. And my other experiences, and same with my other comrades na nakakita din, parang similar din siya. Yung temporarily, parang wala lang sila. 2014 nang pinag-usapan si Lance dahil sa malalang aksidente niya sa gym. Nabagsakan ng 100 pounds na barbell ang muka ni Lance habang siya'y nakahiga. Marami ang nag-alala at nagsabi na imposible daw na mabuhay pa siya. Dahil sa tindi ng injury na sinapit, pero kabaligtaran ang nangyari. Walang fracture ang bungo at ang deformities mabilis ding naiayos. Different things. And in fact, also in 2014, when I had my near-death experience, when I left my body, kasi I actually died in the hospital. Oh. Then I was taken up there. Sa mga Katoliko, that would be heaven. And I'm Catholic. That same energy was the one that told me to come back to earth and continue living. Isa nga kaya itong abilities na bigay sa kanya ng mga taga-ibang planeta? Ang kakayahang mag-heal ng mabilis kahit pa malalang sugat. Aminado si Rani, hindi bago ang mga sighting sa kanya. Ang ganitong eksena naging ordinaryo na daw sa kanilang bahay sa Mandaluyong. I'm a very logical thinking man. I'd like to think that way. But I'll tell you what I saw. There were 2 orbs, probably the size of 3 cars or 4 cars combined. There were 2, and they were doing a beautiful dance all around the area. And I was mesmerized. I didn't feel fear. I felt joy and entertainment. And then they went down the ravine. Lingid sa kaalaman din ng marami, si Rani ay isa sa mga naging estudyante ng kilalang parapsychologist, author at lecturer na si Yumaong Jimmy Licauco. Sa unang pagkakataon, kinuwento ni Rani sa atin ang up-close and personal niyang karanasan sa mga sinasabi niyang alien. Si Jimmy would always take photos of me, like a paparazzi, you know. So I would let it pass, but it went on. Every time I'd be there, he'd take a snap. So one time I actually talked to him and said, Professor Licauco, I know who you are. So, look, I noticed you've been taking photos of me. Yeah, because I get orbs around you. And he says, you know, you have something special, and I don't think you know it yet. Won't you attend my seminars in Inner Mind? I said,
That's not my thing. But he kept bugging me. So finally, para wala nang kulit, I said, yeah, what the heck? So I joined his class. And in one of his class, meron experiment on spoon bending, so telekinesis. Now, I'm also a magician. Let's make that clear. I can bend spoon anytime I want, using sound technique that magicians use to entertain people. So I can do that. And I'm aware of all the possible techniques to make it appear like you're bending the spoon. But in this experiment, there was no touch. So I myself, curious ako, because I want to fool the magician friends. It took me 30 minutes. So I was just, instructing it to bend. And this is what happened. Nakabaluktot na kutsarita. Okay. Ano ang nangyari sa iyong Inner Mind Development Institute training with Jimmy Licauco at meron ka pang certificate? It was so amazing even for someone who knows techniques. All these sightings, they're probably there to warn us, to help us. I don't think to attack us at all. Because if I'm going to attack a planet, I'm going to attack a more advanced planet. A planet older than Earth. Baka they've taken over all the congressmen. I wish. Kaya tayo inuunti-unti I was trying until to- total I was human trying not to annihilation. go there. Ha, di ba? I was trying not to go there. But hey, boys. Body snatchers. If you want to experiment and abduct, boy, I'll give you the address about that. Paliwanag ng mga eksperto sa ganitong mga bagay. Posible daw na may mga totoong alien. Pero giit nila ay wala pang opisyal na patunay sa ating bansa at kahit na maging sa Estados Unidos. When it comes to the possibility, I'm not saying also, kagaya ng sinabi ko sa una, na hindi siya ulit yes or no. Maaari, pero maliit yung chances sa ngayon dahil hindi pa tayo nakakakita ng mga tiyak na ebidensya. Kailangan nating maging maingat sa paniniwala kung totoo ba yun. So pag sinabi natin kasing unidentified, hindi ibig sabihin alien life na siya. Kumbaga hindi natin alam kung ano yung bagay na yun. Kaya ni-refer natin siya as UFO. Totoo man ang mga kwentong ito o hindi, iisa ang sinisigurado ng 3 celebrity. Hindi tayo nag-iisa sa daigdig. Ang mga nilalang mula sa ibang planeta hindi man sigurado pa sa ngayon kung ano ang tunay na pakay, pero posible daw na ito ay pwedeng sa kabutihan ng sangkatauhan. So, yung inyong mga karanasan, medyo iba-iba pero parang pare-pareho din, no? I mean, people talking in your ear, tapos yung mga sightings na kayo lang, pero meron ding witnesses. Yes. So, what is your shared conclusion? I mean, for certainty, ano yun? I think it's just a reminder that we're not alone in this universe. Parang ano yan, nagpaparamdam lang sila. Yes, because eventually, siguro in the far future, if everybody unites, it's gonna make a better cosmos, diba? I So parang think, they're yeah. preparing us slowly to realize na hindi lang tayo nandito. So parang nagsusurveillance sila na parang, hindi pa kami kumbinsido, gusto namin kayo. Exactly like that. Or hindi kayo evolved enough for us you're to... not evolved enough, or you're still slaughtering poor animals or something like that.